Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Josue 1:7-9. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti. Gawin mo ang ayon sa lahat ng kautosang iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay maging matagumpay saan ka man pumunta. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi, upang iyong masunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ang iyong lakad at magtatamo ka ng tagumpay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Magpakalakas at magpakatapang. Sinabi ng Diyos na tayo ay hindi niya iiwan o pababayaan. Iwaksin natin ang takot dahil kasama natin ang Diyos. Basahin, pakinggan, pagbulayan, isabibig at gawin ang salita ng Diyos. Sa paraang ito ay lalakas ang ating pananampalataya at magkakaroon tayo ng tapang na sundin ang sinasabi ng Diyos. Dahil kasama natin ang Diyos, tayo ay magtatagumpay. Awit 31:1-5. Sa iyo, O Panginoon, ako'y humahanap ng kanlungan. Huwag mong hayaang ako'y mapahiya kailanman. Iligtas mo ako sa pamamagitan ng iyong katuwiran. Ikiling mo ang iyong pandinig sa akin, at iligtas mo ako agad. Maging batong kanlungang kadawa sa akin, isang matibay na muog upang ako'y iligtas. Oo, ikaw ang aking malaking bato at aking tanggulan. Alang-alang sa iyong pangalan, ako'y iyong akayin at patnubayan. Alisin mo ako sa bitag na kanilang lihim na inilagay para sa akin, sapagkat ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, O Panginoon, tapat na Diyos, tinubos mo ako. Katapangan sa oras ng kamatayan. Dahil kasama natin ang Diyos, mahaharap natin ang mga tukso at pagsubok, pati na ang kamatayan. Sinabi ng salmista, sa iyong kamay ay ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu, O Panginoon. Bago nalagutan ng hininga, sinabi ng Panginoong Hesus, Ama, sa mga kamay mo ay inihahabiling ko ang aking espiritu. Hinarap ng Panginoong Hesus ang kamatayan na nananalig na kasama niya ang Ama. Totoong siya ay namatay, ngunit siya ay binuhay na muli, iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Efeso 5:10-12. Sa kahuli-hulihan, patuloy kayong magpakalakas sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang lakas. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma ng Diyos upang kayo'y makatagal laban sa mga pakana ng diablo. Sapagkat ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno, laban sa mga may kapangyarihan, laban sa mga kapangyarihang di nakikita na naghahari sa sanlibutan sa kadilimang ito, laban sa hukbong espiritual ng kasamaan sa kalangitan. Magpakalakas sa Panginoon. Ibinibigay sa atin ng Diyos ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sinabi ni Anghel Gabriel kay Maria, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Sinabi ng Panginoong Hesus sa mga alagad,
Manatili kayo sa lungsod hanggang sa mabihisan kayo ng kapangyarihang galing sa itaas. Tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang kasuotang pandigba. Sa pamamagitan ng Diyos at ng kanyang kapangyarihan, makakalaban at magtatagumpay tayo sa diablo at kanyang mga kampon. Tandaan na ang diablo ay nagapi na ng Panginoong Hesus. Lukas 10:17-20. Bumalik ang 70 na may kagalakan na nagsabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. At sinabi niya sa kanila, Nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Tingnan ninyo, binigyan ko kayo ng otoridad na tapakan ang mga ahas at mga alakdan at sa ibabaw ng lahat ng kapangyarihan ng kaaway at walang makakapanakit sa inyo. Gayunman, huwag ninyong ikagalak ito na ang mga espiritu ay nagpapasakop sa inyo, kundi inyong ikagalak na ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ang binigyan ng kapangyarihan. Humirang ang Panginoong Hesus ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang sila'y makasama niya at upang sila'y suguin niyang mangaral at magkaroon ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Humirang din siya ng 70 na binigyan din niya ng gayong kapangyarihan. Sila ay nagbalik at sinabi, Panginoon, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin sa iyong pangalan. Higit sa kapangyarihang ito ay sinabi sa kanila ng Panginoon ang dapat nilang ikagalak. Ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa langit. Ang binigyan din ng kapangyarihan. Sinabi ng Panginoong Hesus, ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y hahawak ng mga ahas, at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit, at sila'y gagaling. Matapos iakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ay humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Nagawa nila ito na may kapangyarihan, dahil ang Panginoon ay kasama nilang gumawa, at siya ang nagpatutuo sa kanilang salita sa pamamagitan ng mga himalang kalakip ng kanilang pangangaral. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Hesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan
bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin, upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo, kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat, Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.